Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Special po itong aking lecture at tinahandog ko po ito sa lahat ng OFW o yung ating mga kasama mga overseas Filipino workers. Alam niyo po, naisip ko pong talakayin itong ano ba yung 10 pangkaraniwang sakit ng mga OFW. Kasi po, gumawa ko na isang research at tinitingnan ko doon sa research ko kung base ba sa inyong bansa kung saan kayo nagtatrabaho o base sa inyong mismong trabaho ang dahilan ng mga sakit na ito. Kasi karamihan naman sa inyo bago umalis ay dumaan sa masusing physical examination o tinatawag nga ninyong medical, di ba? At karamihan sa inyo dumaan dun sa regular na blood test, andyan na po yung mga stool exam, urine exam, x-ray, hepatitis test, at kung ano-ano pang mga test, no? Ang hirap pa nga nung iba dahil may makita lang konting, halimbawa, x-ray, medyo malabo Duda ako, baka meron tong spot ulitin natin. O kaya konting taas lang ng blood sugar, blood cholesterol, medyo pahirapan ka pa, uulitin pa. At ilang kaya sa inyo yung mga may alta presyon, tapos hinold mo na. Binigyan mo na ng mga reseta ng gamot at nung naging okay na yung blood pressure, saka lang in-approve yung inyong physical or medical examination. So napakahirap ng dinaanan nyo. So sigurado ako, bago kayo nakaalis ng bansa natin, no, ng Pilipinas, sigurado po ako na cleared po kayo. Wala kayong sakit. Pero ayaw naman natin na sa ilang taon na nagtrabaho kayo sa ibang bansa, baka naman pagbalik nyo ng Pilipinas, ang dami nyo ng dalang sakit. At lahat ng mga inipon ninyo sa ilang taong paghihirap, mapunta lang sa pagpapagamot nyo. Di ho ba? Unang-una, saludo po ako sa inyo. Ako'y naniniwala na napakahirap po na malayo sa pamilya. At ginagawa nyo po yan dahil meron kayong misyon. Anong misyon? Siyempre, gusto nyo maging maayos ang buhay ng mga mahal nyo sa buhay. Di ba? So, saludo po ako sa inyo. So, ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung 10 pinaka-pangkaraniwan na mga sakit ng mga OFW? Doon sa aking mga survey, una-una, tinanong ko sa aking Facebook. Meron po akong Facebook account na Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. din ang pangalan. At nagtanong ako doon sa mga followers ng aking page, sino yung mga OFW na follower ng aking page. Tinanong ko kung saan bansa sila. Marami po nasa Southeast Asia. Marami pong Hong Kong, Taiwan, meron pong Malaysia, China, no? Meron mga ganyan. Marami rin sa Middle East, mga Saudi at iba-ibang lugar, no? Europe, may US pa nga no? So napakarami at mamaya babasahin ko yung mga ibang mga pangalan na nabasa ko, no? So, nag-survey ako at may mga nagsabi na ang trabaho ko ay nani, nag-aalaga ako ng bata. Ang palagi kong sakit ay itong braso ko, masakit sa kabalikat. Meron naman isa doon na ang trabaho niya ay teacher. So, sabi niya, palagi daw nakatayo, nagkaroon daw siya ng varicose vein. May isa naman doon na ang sabi, taga-Saudi. Doc, napansin ko nagiging kalbo. Naglalagas daw yung buhok niya. So, hindi nyo ba naiisip na posible pala base sa bansang pinuntahan nyo, doon ka nagkaroon ng problema? Base siguro napakainit sa Saudi, mga ganon, no? So, ito po yung 10 na research ko at nahimay-himay ko sa mga pagbabasa na ginawa ko. Number 1, meron pong maraming mga OFW na nagkakaroon po ng pneumonia. Pneumonia. Usually, ang mga kategorya na nandito, yung mga health workers, nandiyan na po yung mga doktor, nurses, mga assistant ng mga nurses, no? Physical therapists. Ito po yung mga health hazard ng mga health workers, no? Kasi na-expose sila sa mga pasyente na infected ng pneumonia, so madali silang mahawaan. Ngayon naman, because everybody's wearing a mask,
Maski paano, bumababa po yung tsansa na magkaroon sila ng pneumonia. Meron din pneumonia sa mga engineer o na nagtatrabaho sa construction site. Dahil po yan sa mga alikabok, mga dust, pwede ka rin magkaroon ng mga problema sa baga na tinatawag na mga chemical pneumonitis. Yan yung mga exposed ka sa alikabok o kaya sa mga chemicals, yung mga nagtatrabaho. Halimbawa, yung mga gasoline boy, yung singaw ng gas, pwede ka magkaroon ng ganyan. So, itong pneumonia naman ay para number one na maiwasan natin yan, ay meron naman mga paraan like magpabakuna. Meron pong tinatawag na pneumococcal vaccine. Yan ay para sa mga pneumonia na pwedeng ibigay sa inyo bago kayo ilagay sa inyong trabaho. Then number 2 na problema na pangkaraniwan naman ay yung tinatawag na musculoskeletal disorder. Ito po yung mga nakakaranas ng sakit ng mga kalamnan, sakit ng buto, at usually ang mga pumapasok sa ganitong kategorya naman ay yung mga construction worker, factory worker, o yung mga kailangan may kasamang buhat. So caregiver, so usually ang daing yan, masakit ang likod, masakit ang balakang, masakit ang braso, chances na magkaroon ka ng problema tulad ng neck pain, yung mga office worker naman na palaging nakaupo, nakaganyan, naka-computer. So neck and shoulder pain. Tapos pagkakaroon ng slip disc, very common. Lalo na po sa mga construction worker at saka mga factory worker na nagbubuhat. Even domestic helper. So marami nagdadaing na masakit ang mga joints at minsan doon nag-umpisa na magkaroon pa ng mga arthritis. Yung mga tinatawag na osteoarthritis. Okay. So, yung chances ng fracture, mataas din yan sa mga construction worker. Okay. Yung mga na-aksidente, ganyan. Number 3, hyperacidity. Very common. Ang dami ako nabasa sa Facebook ko na, Doc, ako palaging sinisikmura, may acid reflux, na-diagnose ako na may gastritis, ulcer. Ito ay maaaring may kinalaman sa skipping of meals o nalilipasan ng gutom, o kaya sa pagpili ng mga kinakain nyo. Pwede rin stress-related dahil sa work ninyo, sa sobrang stress, na tumataas din yung asido ng inyong tiyan. Depende yan. Number 1, sabi ng pasyente ko, Doc, bakit ako nangasim dahil mahilig ako kumain ng maanghang? So siguro, isang solusyon, ayusin mo yung kinakain mo. Number 4, hepatitis. Balik na naman tayo sa health workers. Siyempre, lalo na yung mga nurse, sila po exposed sa mga karayom, sa gumagamit sa naringkilya. So, tutusok nila dito sa isang pasyente. Ngayon, ang problema, nung ibabalik na nila yung needle dun sa takip, minsan dun na aksidente. Napakaraming ganong klaseng aksidente. Yung naigamit mo na yung needle sa isang pasyente na infected, hindi lang hepatitis, pati AIDS pwede pong mangyari. Naitusok mo ngayon sa daliri mo sa pagbalik mo dun sa takip. So, ingat po kayo. Usually, Hepa B yan. Nakukuha yan sa blood transfusion, natusok ka ng needle na nagamit, o kaya pwedeng sa iba naman, mga sexual intercourse or mga body secretion. Yung Hepa A naman, nangyayari naman kadalasan sa mga food o yung kinakain yung contaminated. So, tandaan nyo, pag A kadalasan galing sa pagkain, pag Hepa B, nanggaling naman sa mga needle stick, yung mga natusok ka, o kaya blood transfusion, o kaya pwedeng sexual intercourse, mga ganyan. Then, panglima, hypertension. Madami rin pong ganito. Nabasa ko rin to sa Facebook, ang daming dumaday na tumaas ang blood pressure. Definitely, pag pinag-usapan ng hypertension, lifestyle, unang-una. Siyempre, nandiyan ka sa ibang bansa, yung stress mo sa trabaho, yung hindi ka siguro natutulog ng maayos, nagpupuyat, pagod, nandiyan yung kinakain nyo. Sa panahon ngayon, kadalasan fast food na lang po eh. Tapos pag uwi sa bahay, tinatamad naman magluto. Bibili na lang yan ng mga luto ng pagkain o kaya mga delata o kaya yung mga instant noodles. Yan ang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. At kasama yung number 6 na diabetes. So dumataas din ang bilang ng diabetes. So yung dalawang yan, hypertension, diabetes, masasabi natin more of the lifestyle ninyo dyan sa bansa na kung saan kayo nagtatrabaho. Okay. So, yung diabetes, andyan na yung western food, ay yung hindi nag-exercise, trabaho lang ng trabaho. Di syempre, tapos sa gabi, minsan kakain ka, nakatulog ka na lang. So, ang bilis ng pag-gain ng inyong timbang. Number 7, cancer. So, may mga mailan-ilan po na pagbalik sa Pilipinas, either pinauwi, o kaya dito na nalaman, nagkaroon ng cancer. So, maaari naman
Hindi mo sabihin na related sa trabaho, maaring family history yan, lalo na yung mga breast cancer, cancer sa ovaryo, sa matres, sa colon, sa lungs, sa liver. But yung exposure nyo dun sa mga hazard, dun sa work ninyo, yung occupational hazard na tinatawag, malaking factor din po yan. Kung nagtatrabaho kayo sa mining, yan, marami pong mga OFW na pumunta sa ibang bansa, ang trabaho nila sa mining, na-expose sila sa mga asbestos, o kaya nandun sila sa mga refining ng mga gasolina. So yung mga chemicals na yan ay pwede rin mag-cause ng problema. Number 8, trauma. Common to sa construction worker, factory worker, yung mga broken bones, injury, open wounds, concussion, yung nauntog, nabagsakan, yung mga ganyan, no? Common na mga problema rin yan. So it's more of an accident-related injury. Number 9, liver disease, fatty liver, alcoholic cirrhosis. Marami po na OFW, lalo na yung mga kalalakihan, medyo mamam, medyo yosi. Siyempre, pag may mama, may mga kinakain niya mga mamantika, mga pulutan. So, ang common na problema niya mga yan ay fatty liver, alcoholic cirrhosis, kasama na yung GERD or ulcer, kasama yan. So, ingat. Kung pwede good time, lagay natin sa tama lang. Kasi nagpunta kayo dyan, di naman yung sobrang good time. Okay lang na mag-relax, maglibang, pero wag naman po masobrahan. Okay, alam nyo na dapat yung limitasyon. Then, number 10, ito common, depression na may kasamang sleeping problem. So, marami po mga OFW, maaring sa first time nilang biyahe, andyan na yung nalulungkot sila, nadidepress, hindi makatulog, maaring workload nila, medyo mabigat. So, ito mga bagay na to, talagang hindi natin maiwasan. Pero isipin nyo, kaya nga kayo pumunta dyan para magtrabaho. Ang gawin yung inspirasyon ay ginagawa niyo yan para sa pamilya nyo rito sa Pilipinas. At the same time, kayo naman mga nanonood na may nanay o tatay o kung sino mang kamag-anak na nasa ibang bansa, konsuelo na kinukumusta-kumusta nyo naman. Sa panahon ngayon, meron ng Skype, Messenger, Facebook, Viber, Twitter, Instagram. Ang dami ng paraan para kumustahin nyo naman. Noong unang panahon nga, sabi ng pasyente kong senior citizen, sabi niya, ako matagal ako nag-Saudi. Dati magpapadala ako ng letter. 1 buwan, hindi pa natatanggap dyan sa Pilipinas. So, ang swerte nyo ngayon, ang bilis na ng communication. Kumustahin nyo naman. Huwag naman yung, size 7, size 8, size 9 ng mga sapatos pinapabili nyo. Minsan naalala nyo na pag may mga kailangan kayo, di ba? So, wag naman ganon. Okay. So, ang kagandahan ngayon, yung depression o yung lungkot, medyo naibsan na because of the technology. So, malaking bagay yon. Pero wag naman maya-maya, baka mamaya matanggal ka sa trabaho mo dahil puros na lang Facebook or YouTube ang inaatupag nyo, di ba? So, wag ho ganon. Okay. So, ngayon, bukod doon sa mga sinabi kong 10 pangkaraniwan sakit, hindi maalis na meron pang iba dyan, tinatake ng ubo-sipon, humihina yung resistensya, maaring hindi sila sanay dun sa lamig ng panahon, dun sa kanilang lugar. Nandiyan na po yung inaatake ng migraine, mataas ang uric acid, pero ito yung mga lifestyle problem kung tutuusin Hindi ito occupational health concern. So, varicose vein, basta pag kayo po'y kailangan nakatayo na matagal, make sure na maglaan kayo ng at least 30 minutes sa gabi na nakataas yung inyong paa. Ina-advise ko mga 3 unan, kung kayo nakahiga, 3 unan, no? So, may mga sakit talaga na may ugnay natin sa trabaho. Halimbawa, kung ang trabaho mo nakaupo, palagi ka nakaupo, di syempre masakit ang likod, masakit ang batok, lalo na kung ikaw'y palagi naka-computer. Kung palagi ka naman nakatayo, masakit yung binti nyo, nagbabaricose vein ka. So, yan yung mga kadalasan, di ba? Hindi ko na po na-research yung anong sakit na pag palaging nakahiga. Meron ba ganon? Palaging nakahiga? Kung iba na yon. Sa ibang research na natin gagawin yon. Baka mga tamad yon, palagi masakit ang likod dahil nakahiga. So ngayon, ano yung health tips ko sa inyo? Number 1, kung kayo naman po ay nandyan sa ibang bansa, bilang OFW, halimbawa, nag-sign kayo ng contract, dapat alam ninyo yung mga health benefits nyo. Dapat, huwag kayo mag-atubiling magpatingin. Dahil usually naman, pag alis nyo, may mga health benefits naman yan
So, kung for example, meron kayong araw na day off, alamin nyo, kung may nararamdaman kayo, pa-check up po kayo. Kasi karamihan naman, hindi nila alam na meron sila mga health benefits. Number 2, kailangan alam nyo yung attitude nyo. Dapat baguhin. Hindi yung, konti lang to. Kaya ko to, baliwala to. Then by the time na lumala, saka kayo magpapacheck, mas matindi ang problema pag ganyan. Siyempre, mas magastos, mas malala na di ba? Then make sure na aware kayo kung saan yung mga malalapit sa pinagtatrabahuhan nyo na mga may doktor na pwede kayong pumunta. Kasi yung iba, ang layo kasi ng ano rito pwedeng magpatingin ako layo kaya tinatamad. So dapat alam nyo kung saan. So minsan yung may mga community ng mga Pilipino naman dyan sa mga lugar nyo, magtanong-tanong kayo. Kayo naman mga nandyan sa isang bansa, basta kapwa Pilipino, magtulungan po. Huwag hilahan pababa Dapat kailangan magtulungan, magdamayan, ganyan. Okay. Then, importante rin po na once na da-diagnose kayo, kung may pinayuhan kayo ng mga dapat gawin, o magpahinga muna kayo, inumin nyo itong gamot na to, o anong mga pinayo, dapat sundin nyo po yon. Mahalaga po na kumain pa rin ng tama. Kasi nung umalis ka sa Pilipinas, wala kang sakit. Kaya ka nga nakaalis dahil cleaner ka So, dapat po, yung ginagawa nyong healthy lifestyle, yun sa pagkain ng tama, dapat hanggang dyan sa mga bansang pinuntahan nyo, ganun pa rin kayo. Maglaan ng konting panahon na mag-exercise. Importante itong dalawan to yung kumain ng tama at mag-exercise. Hindi naman nawawala yan sa lahat ng uri ng sakit, yan ang pinapayo palagi. So, tamang exercise base po sa kakayahan ng katawan nyo. Yung walking is very important. Kung may 30 minutes to 1 hour continuous walking kayo, brisk walking, malaking bagay na po yon. Number 3, make sure to sleep enough na mga at least 8 oras. So, dapat mga alas 10, patulog ka na yan. Kung ang pasok mo, pagpalagay natin, alas 7, di ba? So, dapat mahaba yung tulog. Pilitin nyo po na matulog maaga. Okay. Then, practice ninyo yung hygiene. Yung ligo, yung hugas kamay, yung paghanda ng mga pagkain, dapat hygienic. Dapat ganyan kayo para makaiwas tayo sa mga infeksyon. Yung mga occupational ergonomics, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, ikaw ay nakaupo. Ang trabaho mo, office worker. Nandiyan ka sa computer, halimbawa. Dapat may tamang posisyon, tamang taas ng silya nyo, tsaka ng mesa, tamang posisyon ng tuhod ninyo. Ideally, tuturuan ko po kayo, ideally, yung tuhod ninyo ay mas mataas kaysa sa balakang nyo kung nakaupo kayo. So, kung kayo'y madalas sumasakit ang likod, ang isang paraan para mawala yung low back pain nyo, itaas nyo po yung inyong dalawang paa, maglagay kayo ng maliit na bangko dyan sa may paanan nyo, na itong tuhod nyo, for example, ito yung tuhod, ito yung balakang, mas mataas ng konti. Sa ganung paraan, nababawasan po yung strain sa inyong back. Di ba? Tapos kung kayo po'y nakaupo naman, make sure naman every 15 minutes, kung kayo'y nagtatrabaho sa office, make sure naman na nag-uunat-unat po kayo. Advice ko nga sa mga pasyente ko may mga palaging stiff neck, saka masakit yung balikat, every 15 minutes gagalaw-galaw ka lang ng ganyan, tatayo ka lang, magmarcha ka lang ng konti, then balik ka sa silya mo. Malaking bagay. Kung magbubuhat naman, halimbawa, construction worker, isang mali, kadalasan naririnig ko sa mga construction worker, yung pagbuhat nila mali. Dapat pag nagbubuhat po kayo, for example, halimbawa, isang sakong simento, bubuhatin mo. Dapat ang ibeben nyo po ay yung tuhod nyo, hindi po yung likod nyo. So, hindi yung nakatayo ka ganyan, yuyuko mo yung likod mo, mali yun. Dapat yung tuhod. So, binababa mo yung tuhod mo, tsaka mo iaangat. Yung mga ganun, mga simpleng tips na yon, malaking bagay para makaiwas tayo sa mga problemang may kinalaman sa muscle, sa buto, mga ganyan. High heels, well, as much as possible. Kung pwede nga, huwag masyado magsuot ng high heels dahil lalong na-strain yung back ninyo. So, yun nga lang, ang problema, kung office worker na kailangan naka-high heels, make sure lang na ipapahinga nyo. Hindi buong araw naka-high heels ka. Pag nasa office ka siguro, tanggalin nyo para ma-flat naman yung paa nyo, ma-relax. Okay? Then, emotional, yung anger management, tulad ng na-discuss ko na, balikan nyo po yung video ko tungkol sa anger management. Maraming ganyan Galit ka, konting bagay, galit ka. So, dahil dito, nakakasakit kayo. Di ba? So, balikan nyo po yung video na yan. Spirituality, importante talaga lahat tayo may faith. Faith sa itaas, na tayo'y gabayan, at importante palagi yon. Okay?
So, ngayon, ang aking palaging message sa inyo, unang-una, ayaw ko po na sana lahat ng mga nanonood ngayon na OFW na balang araw dumating yung time na pabalik ka na ng Pilipinas, retiro ka na sa iyong trabaho. Tapos nagkasakit ka naman na lahat naman ng inipon mo, magamit sa pagpapagamot. Siyempre, ayaw natin nun. Kaya ingatan natin. Huwag nyo sabihin na, bata pa ako, kaya ko pa. Pagkatapos, pag malala na, saka tayo magkakaproblema. So, iwasan po natin yung mga ganyan. Okay? Sana nakatulong po yung mga binigay kong paliwanag sa inyo. Ngayon, ang gagawin ko po ay magbabasa lang ako nitong mga sumagot doon sa aking mga tanong, no? Kasi marami po ako nabasa rito na baka ganyan din ang mga concern ninyo, no? So, ito, merong galing dito sa, ang dami. So, may from Macau, no? Si Cheng Chen. Present daw siya na from Macau. Kasi nagtanong ako sino yung mga follower ng Facebook, no? So ito, from Hong Kong naman, si Gia Mabagyaw Santilan. Tingnan ko lang yung iba kasi ito, nabasa ko kanina yung mga tungkol sa varicose vein. Okay? So, ayan. Meron from Hong Kong, Annabel Ignacio. Ito, Taiwan. Si Lesa Lerio Edradan. Okay, marami from Singapore, Morocco, Brunei. Banggitin ko na lang from Bahrain, Oman, may Qatar. Ayan na, dami. Doha. Yan, Doha, Qatar. Cheryl Badilla. So, from Taiwan, no? Lebanon. Kita mo, dami ho. Sana makatulong po itong mga paliwanag ko sa inyo. Okay? At syempre, tulad ng dati, hahandugan ko po kayo ng special na kanta. Ito po hinahandog ko sa lahat ng mga OFW na nanonood sa atin ngayon. Ito ang gustong sabihin ng mga mahal nyo sa buhay. You are my sunshine. Yan. The other night, dear, as I lay sleeping, I dream I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Yan. So maraming salamat po. At sana po meron po ako na-share sa inyo. Ingat po kayo dyan. At ingatan nyo po ang inyong sarili. Sabi nga nila, health is wealth. Di ba? Okay? Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!